Okay, let's continue our second video clip no, sa ating 4th of July, no? 4th of July, the holy 7th month of 4th of July, okay? The 250 birthday anniversary of the United States of America, okay? Now we're going to other scripture chapter and verse, no? Nabasa na natin lahat yung daily bread, no? Now we're going to our Chronicles, no? Lagi tayo may Chronicles, okay? We are always have Chronicles most every day, okay? Second Chronicles chapter 16 verse 10 to 14, okay? Second Chronicles chapter 16 verse 10 to 14, okay? Here is the message, no? Then Asa was wrath, no? Then Asa was wrath and the seer and put him in the prison house, for he was in rage with him because of his thing, no? And Asa oppressed some of the people the same time, no? Verse 11, no? And behold, the acts of Asa, first and last, no? Lo, they are written in the book of Kings of Judah and Israel, okay? Verse 12, no? And Asa in the 39th year of his reign, no, was diseased, and he spit until his disease was exceeding great, no? Yet in his disease he saw not to the Lord but to the physician, okay? Verse 30, no? And Asa slept with his father and died in the 40th year of his reign, no? Namatay siya nung 41 taon na, no? And Asa slept with his father and died, no? In 148 years, no? His reign, no? 100, no? Died in 1 and 40th, no? 1 and 40th, 140 years, no? Died in 1 and 40 years, no? 1 and 40 years, no? So ibig sabihin 140 taon, okay? Verse 40, no? And they buried him in his own sepulchre, which he has made for himself, no? In the city of David, and laid him in the bed which was filled with sweet odors and divers kinds of species prepared by the apothecaries, no, art, no? And they made a very great burning for him, okay? Great burning for him, okay? Yung sinasabi, no? Now let me read in Tagalog version, no? 2 Kronika, pahina 16, versikulo 10 hanggang 14, no? Here is in Tagalog version, no? Nang magkagayoy, nagalit si Asa nang magkagayoy, no? Nang magkagayoy, nagalit si Asa sa tagakita, at inilagay niya siya sa bilanggo, sapagkat siya ay nagalit sa kanya dahil sa bagay nito ay pinighati ni Asa ang iba sa bayan ng panahon ding yaw, no? Versikulo 11, at narito ang mga gawa ni Asa, no? Na nang una at huli, narito nangakasulat sa aklat ng mga hari sa Judah at Israel, no? Is written in the book of Judah and Israeli book, okay? Versikulo 12, at nang sa 30 taong siyam na taon ay kaniyang paghahari, si Asa ay nagkasakit sa kaniyang mga paa, no? At kaniyang sakit ay tutong malubag. Gayon may sa kaniyang sakit ay hindi niya hinanap ang Panginoon, kundi ang mga manggagamot, okay? Versikulo 23, at si Asa ay natulog nakasama ng kaniyang mga magulang at namatay sa 41 taon, no? O 41 years pala, no? Hindi pala 100, no? Sa 41 taon ang kaniyang paghahari, o 400 sa 41 years for as a king, no? As become a leader, no? Versikulo 14, no? At inilibing nila siya sa kaniyang sariling mga libingan na kaniyang ipinahukay para sa kaniya sa bayan ni David, at inihiga siya sa higaan na pinuno ng mga masarap na amoy at sari-saring espesya na inihanda
ng manggagawa sa mga pabango at ipinagsunog nila niyon ng di kawasa. Okay? Yan ang sinasabi, no? Now, let's go to the other scripture chapter. Now, we're going to read Psalm, okay? Psalm chapter 85, verse 8 to 13. Is it devotion, healing, prayer? Hindi pa lang, okay? Now, we're going to read Psalm chapter 85, verse 8 to 13, okay? Psalm 85, verse 8 to 13, okay? Excuse me, no? I will hear what God the Lord will speak, no? For he will speak peace unto his people and to his saint, but let them not turn again to folly, no? Verse 9, surely his salvation is night them that fear him, no? Surely his salvation is night them, no? Night them that fear him, that glory may dwell it in our land, okay? Verse 10, mercy and truth are met together, righteousness and peace have kissed each other, no? Verse 11, truth shall spring out of the earth, and righteousness shall look down from the heaven, no? Verse 12, no? Yea, the Lord shall give that which is good, no? And our land shall yield here increase, no? Okay? Verse 30, no? Righteousness shall go before him and shall set up the way of his step, no? Okay? Dito tayo sa Tagalog version, no? Tagalog version, okay? Tagalog version, okay? Mga awit o kanta pahina 85, versikulo 8 hanggang 13, okay? Sa Tagalog version, no? In Spanish, no? Canción o Salmo, kapitulo 85, versikulo 8 hanggang 13, no? Iris in Tagalog version. Aking pakinggan kung ano ang sasalitain ng Diyos na Panginoon, sapagkat siya ay magsasalita ng kapayapaan sa kaniyang bayan at sa kaniyang mga banal, ngunit huwag silang manunumbalik uli sa kaululan, okay? Versikulo 9, no? Tunay na ang kaniyang pagliligtas ay malapit sa kanila na nangatatakot sa kaniya, upang ang kaluwalhatian ay tumahan sa aming lupay, no? Versikulo 10, kaawaan at katotohanan ay nagsalubong, no? Nagsalubong, katuwiran at kapayapaan ay naghalikan, okay? Ang sabi ng versikulo 10, kaawaan at katotohanan ay nagsalubong, no? Katuwiran at kapayapaan ay naghalikan, okay? Kumbaga sa nagkaunawaan, okay? Versikulo 11, no? Katotohanan at bumubukal sa lupa, at ang katuwiran at ang katuwiran ay tumungo mula sa langit, no? Tumungo mula sa langit, no? Versikulo 23, oo, ibinigay ng Panginoon ang mabuti, at ang ating lupain ay mag-uunlad ng kaniyang bunga, okay? Versikulo 23, katuwiray mangunguna sa kaniya, at gagawing daan ang kaniyang mga bakas, no? Gagawing daan ang kaniyang mga bakas, okay? Iyan yung ating Psalm chapter 85, verse 8 to 13. Now, let's go to another Psalm, no? Psalm 118, verse 24 to 29, no? Let me read, no? Psalm chapter 119, verse 24 to 29, no? This is the day which the Lord hath made, no? We will rejoice and be glad in it, no? Parang kanta to, di ba? Kanta sa kids, kids Bible, no? This is the day which the Lord hath made, we will rejoice and be glad in it. Save now, I beseech thee, O Lord of Lord, I beseech thee, send now prosperity. Yun yung halos kanta, pero ginawa lang natin ano, okay? So let me read, no? Continue to read. Bless sa Psalm chapter 100, Psalm 119, verse 26. No? Blessed be he that cometh in the name of the Lord. We have blessed you out of the house of the Lord. Verse 27, no? God is the Lord which hath showed us light, bind and sacrifice with cords, no? With cords, even unto the horns of the altar, no? Verse 28, no? Thou art my God, and I will praise thee. Thou art my God, I will exalt thee. Verse 29, last verse. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy is endureth forever. Okay? Yan ang sinasabi, no? Okay? Basahin natin sa Tagalog version. Mga awit o kanta, pahina 119, versikulo
24 hanggang 29, okay? Sa Spanish, no, Salmo, Kansyon, no, Kapitulo 119, versikulo 24 hanggang 29, no. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, no. Tayo'y mga galak at ating katotoan, okay? Versikulo 25, magligtas ka ngayon. Isamo namin sa iyo, o Panginoon, isinasamo namin sa iyo, magsugo ka ngayon ng kaginhawaan, okay? Versikulo 26, no? Mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon. Aming pinupuri kayo mula sa bahay ng Panginoon, okay? Versikulo 27, ang Panginoon ay Diyos at binigyan niya kami ng liwanag. Talian ninyo ang hain ng mga panali, no? Sa makatuwid bagay, sa mga tila sungay ng dambana, no? Versikulo 28, ikaw ay aking Diyos at magpapasalamat ako sa iyo. Ikaw ay aking Diyos, aking ibubunyi ka. Versikulo 29, o magpapasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kaniyang kagandahan loob ay magpakailanman. Okay? Yan ang sinasabi, no? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Dito tayo sa ating what do you call this, no? Dito tayo sa ating John, no? John chapter 1 verse 11 to 15, no? John chapter 1 verse 11 to 15, no? He came unto his own, and his own received him not, no? Verse 12, no? But as many as receive him, to them give him power to become the Son of God, even to them that believe on his name, okay? Alright? I feed myself, I feed you with this service, no? God feed me, and I will feed you also, no? Verse 30, no? Which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God, no? Verse 14, okay? And the Word was made flesh and dwelt among us, no? And we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, no? Full of grace and truth. Verse 15, no? John bare witness of him and cried, saying, This was he of whom I spake. He that cometh after me is prepared before me, for he was before me. Okay, yan ang sinasabi no kay John. Okay, now let me read in Tagalog version. John pahina 1, versikulo 11 hanggang 15. No? 1 pahina 1, versikulo 11 hanggang 15. No? Siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya, okay? Versikulo 12, dadapat ang lahat ng mga sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang nagsisampalataya sa kanyang pangalan, no? Versikulo 13, na mga ipinanganak na hindi sa dugo ni sa kalooban ng laman ni sa kalooban ng tao kundi sa Diyos, okay? It's not born again from the second time from the blood or blood or flesh or meat, okay? It will born again from the Spirit and the Word of God and the water, no? That's the way it is, okay? Ang sabi dito sa versikulo, na ipinanganak na hindi sa dugo ni sa kalooban ng laman ni sa kalooban ng tao kundi sa Diyos, okay? Sa Espiritu, no? Versikulo 4, no? At nagkakatawang tao ang berbo at tumataan sa gitna natin at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, no? Kaluwalhatian gaya ng bugtong na ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Versikulo 15, no? Pinatotohanan niya si Juan at sumigaw na nagsasabi, ito yaong aking sinasabi, ang pumaparitong nasa hulihan ko ay magiging una sa akin, no? Sapagkat siya ay una sa akin, okay? Yan ang sinasabi, no? Now, let me read this in Spanish, okay? Basahin natin to sa Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? El Santo Evangelio según, no? San Juan, no? Kapitulo 1, versikulo 11 hanggang 15, no? In Spanish, it said, no? El Santo Evangelio según San Juan, no? Kapitulo 1, versikulo 11 hanggang 15, okay?
Here is in Spanish, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, okay? Versículo 12, ¿no? Mas todos los que no le recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad, ¿no?, de ser hechos hijos de Dios, ¿eh? Versículo 13, las cuales no son engrandados, ¿no?, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿no? Versículo 14, ¿no? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿no? Gloria como del unigénito del Padre, ¿no? Y lleno de gracia y de verdad, ¿no? Versículo 15, ¿no? Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que, ¿no?, yo, ¿no? Yan ang sinasabi, no? Okay? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Dako tayo sa ating ibang scripture naman, okay? Dito tayo sa ating John ulit tayo. John chapter 3, verse 17 to 21, no? John chapter 3, verse 17 to 21, okay? Here is the message, no? For God sent not His Son into the world to condemn the world, no? But that the world through Him might be saved, okay? Ito yung nasa kasama ng John 3:16. Sama natin yung yung John 3:16, okay? In last every first day in the month we share this, no, John 3:16, but we are in John 3:17. But let me include that John 3:16, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting or eternal life, no? Verse 17, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved, no? Verse 18, no? He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God, no? Verse 19, no? And this is the condemnation, that light is come unto the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil, okay? Verse 20, no? For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved, okay? Verse 21, no? But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest that they are raw in God, no? Okay? Yan ang sinasabi, no? Okay? Isama natin 22, no? So gawin natin 16 to 22, right? Let me write it first, no? 16 to 22, right? Okay, let me read verse 22, no? After this thing came Jesus and his disciple into the land of Judea, no? And there be trained with them and baptized, no? Binaptized na, pinanganak na ulit, bininyagan, okay? Let me read in Tagalog version 1, pahina 3, versikulo 16 hanggang 22, no? Iris in Tagalog version, no? Sapagkat gayon na lang pagsinta ng Diyos sang libutan, kanya ibinigay ang kanyang bugtong na anak, no? Nang sino may sa kanya sumasampalataya, huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, okay? Versikulo 27, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan sa sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan, no, ay maligtas sa pamamagitan niya, no? To save because of Him, okay? As the Son of the Father, no? Versikulo 18, at sumasampalataya sa kanya ay hindi mahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos, no? Versikulo 20, at ito ang kahatulan na naparito, ang ilaw ng sanglibutan, na inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa, no? Versikulo 20, no? Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napuput sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw, upang huwag masaway sa kaniyang mga gawa, no? Ang sinasabi, no?
Yung verse 30. For everyone that doeth evil hateth light, neither cometh that to the light, lest his deed should be reproved. No? Ayaw nila maturuan. You cannot teach them, you cannot, they don't want to listen to you. Even if they listen, they still not accepting. That's the way it is. No? It's stubborn. Okay? So he said, no, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napuput sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kaniyang mga gawa, no? Yung mga maling gawain, ibig sabihin, no? Versikulo 22, dadapat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kaniyang mga gawa ay ginawa ng Diyos, no? It says in English, no, but he that doeth truth cometh to the light, no, that his deeds may be made manifest that they are wrought, no, in God, no. Verse 22, last verse, pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagsiparoon si Jesus at ang kaniyang mga alagad sa lupay ng Judea, ay doon siya tumira sa kasama nila at bumabautismo. Okay? Dito sa English, no, after these things came Jesus and his disciple into the land of Judea, and there he trained them and baptized. Okay? Let me read this in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Sa ating 4th of July, okay? Dito tayo sa 1 kapitulo 3, versikulo 16 na hanggang 22, okay? Here is the message, no? Porque di tal manera, no? Amo Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigenito para que todo aquel que en él cree no si piedra mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios y su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿no? Versículo 18, ¿no? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ¿no? Condenado porque no creído en el nombre del unigenito Hijo de Dios, ¿okay? Versículo 19, ¿no? Y esta es la condenación, que la luz vino el mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, ¿okay? Versículo 20, ¿no? Porque todo aquel que hace la malo aborrece la luz y no viene y la luz para que sus obras no sean reprendidas, ¿no? Versículo 20, ¿no? 21, mas el que patricia la verdad viene y la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Versículo 22, las versículos. Después de esto vino Jesús con sus discípulos y la tierra de Judía, y estuvo ali con ellos y bautizada. Okay? Nagbabautismo na sila, nagbabaptize na sila, ibig sabihin, no? Now let's go to the other scripture chapter and verse, no? Let's go to our another John chapter 10 verse 15 to 19, no? John chapter 10 verse 15 to 19, okay? And the Father knoweth me, even now, no? And the Father knoweth me, even so now I, the Father, and I down my life for the sheep. Okay? Verse 16, no? And other sheep I have which are not of his fold. Then also I must bring, and they shall hear my voice, no? And there shall be one fold and one shepherd. Okay? Verse 17, therefore that my Father loved me, because I lay down my life that I might take it again. Okay, verse 18, okay? No man take it from me, but I lay, no? Ang sabi ng verse 18, no man take it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. These commandments have I received of my Father, no? Verse 19, okay? There was a division therefore again among the Jews for this saying, okay? Yan ang sinasabi, no? Now let me read in Tagalog version, okay? 1 pa na 10 versikulo
15 hanggang 19, okay? Dito tayo sa Tagalog version, no? Sa 1 tayo na 10, versikulo 15 hanggang 19, no? Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng mga ama, ano? At ng sa Ama. Ang sabi rito, gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng sa Ama ay pagkakilala ko, no? Ay ibinigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa, no? Versikulo 16, no? Ay mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kinakailangan din naman dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor, okay? Versikulo 27, dahil dito'y sinisinta ako ng Ama, no? Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin ko muli, okay? Versikulo 18, no? Sino may hindi nag-aalis sa akin nito, no? Sino may hindi nag-aalis sa akin nito, kundi kusa akong ibinibigay, may kapangyarihan akong magbigay rito, no? At may kapangyarihan akong kumuhang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama, okay? Versikulo 20, no? At muling nagkaroon ng isang pagbabahagi sa gitna ng mga Hudyo dahil sa mga nasalitang ito, no? Versikulo, no? Sa versikulo 19, no? At muling nagkaroon ng pagbabahagi sa gitna ng mga Hudyo dahil sa mga salitang ito, because of this word, no? It says, no? There was a division therefore against among the Jews for this saying, no? For this saying, these words, okay? Now let me read this in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? 1 capítulo 10, versikulo 15 hanggang 19, no? Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, no? Versikulo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mis voz y habrá un rebaño y un pastor, no? Versikulo 17, por eso al Padre, porque yo pongo mi vida para volverla, ¿no? Tomar, ¿no? Versikulo 18, no? Nadie me la quita, sino que yo di mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla y tomar este mandamiento recibe de mi Padre, ¿no? Versikulo 19, las versículos, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, okay? Iyan sa Spanish, no? Now let's go to the other scripture chapter, but we got 2 left more, okay? I hope we can make it, no? Dito tayo sa Acts, no? Chapter 12, verse 21 to 25, no? Acts chapter 21, verse So nalampasan natin yung John 3, no? So basahin muna natin itong sa God promises. Bumaliktad pala yung natin, kaya hindi ko napansin agad, no? Okay? Dito tayo sa balikan natin yung John 3:17, okay? Saglit lang, okay? Okay, let me read dito sa God promises natin. Remember that John chapter 3 verse 16 to 22 binasa natin. God did not send his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Now, John chapter 3 verse 17, but we read John chapter 3 verse 16 to 22. The word benevolence, no? The word benevolence is derived from the combination of the Latin prefix bene, no? Which means well or good, no? And the Latin root that means will together, the prefix and the root means goodwill, okay? The incarnation was an expression of the goodwill of God, no? His benevolent love. Christ came into the world not only by the will of the Father but by the goodwill of the Father, okay? Yan ang sinasabi, no? Okay? Now let's go to read sa ating isang ibang scripture chapter and verse, no? Ito Thessalonian, okay? Dito muna tayo sa Acts, okay? Kahit mag-isang video pa ulit tayo, it's okay, okay? Dito tayo sa Acts, no? Chapter 12 verse 21 to 25, no?
verse 12 to 25, no? 21 to 25, no? And upon a set day, Herod arrived in royal apparel, no? Set upon his throne, no? And made an oration unto them, no? Verse 22, and the people give a shout, saying, "It the voice of God, no? And not of a man." Okay? Verse 23, no? And immediately the gospel of the Lord smote him, because he gave not God, no? He glory, and he was eaten of worms, no? Of gave up the ghost. Okay? Verse 24, no? But the word of God grew and multiplied, no? Verse 25, and Barnabas and Saul returned from Jerusalem when they had fulfilled their ministry, and took with them John, whose surname was Mark. Okay? Yan ang sinasabi, no? Now, let me read in Tagalog version, okay? Mga Gawa, pahina 13, versikulo 21 hanggang 25. At isang takdang araw ay nagsuot si Herodes ng damit hari, at naupo sa luklukan, at sa kanila tumalumpati, okay? Versikulo 22. At ang bayan ay sumigaw, tinig ng Diyos at hindi ng tao. Versikulo 23. At pagdakay, sinaktan siya ng isang anghel ng Panginoon, sapagkat hindi niya binigay ang kaluwalhatian sa Diyos, at siya'y kinain ng mga uod, at nalagot ang hininga. Okay? Versikulo 24, no? Dadapat lumago ang salita ng Diyos at dumami. Versikulo 25. At nagbalik na galing sa Jerusalem si Bernabe at si Saulo, nang maganap na nila ang kanilang ministeryo. Sa kanilang isinama si Juan na may pamagat na Marcos. Okay, si Juan may pamagat na Marcos. Okay, let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Hechos, no? Sa English, Acts, no? Sa Tagalog, mga Gawa. Sa Spanish, Hechos, no? Kapitulo 12, versikulo 21 hanggang 25, no? Y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, ¿no? Arengo, ¿no? Versículo 22. Y el pueblo aclamaba gritando, ¿no? Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Versículo 23, ¿no? Al momento un ángel del Señor la hirió, por cuanto ni dio la gloria y Dios, y expiró comido de gusanos, okay? Gusanos. Versículo 24, pero la palabra del Señor que crecía y ser multiplicaba, ¿no? Multiplicaba. Versículo 25, ¿no? Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, y lavando también consigo Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Okay, ano sinasabi, no? Okay? Now, let's go to the other scripture channel. Let's go to our third video, okay? We cannot make it in only 2 videos. So, let's go to our third video, okay?